Yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and mayroon na naman tayong tanggap dito isang Sony 48 inches, no? So bali yung problema niya, ito siya. Saksak ko muna. Yan, kulay green. Yan, no? Logo, tapos may fine lines, then medyo umuga po yung kanyang display. So ito po yung problema niya. Ayan. So against the light kasi tayo sa fluorescent natin. So dito mapapansin natin dito banda may isang linya kulay green. Tapos medyo normal naman yung kanyang display dito sa may side na to. Dito lang sa bandang gitna at saka papuntang taas. Ayan, merong fine lines linearity, may problema yung kanyang display. Yan, dito makikita natin dito. So wala naman siguro siyang flicker, no? Hindi naman siguro ito nag-flicker. Pero may disturbance sa kanyang display. So yung model niya, mamaya na lang pagkabukas natin. So buksan lang muna natin, no? So ito, nabuksan na po natin, no? Ayan, no? Ito po kanyang loob. Then yung model niya, ayan, KLB-48W652D. So, mga ganong problema, minsan sa mga experience natin is nagpo-protect yung kanyang DC-DC. Pero ngayon, hindi po siya nagpo-protect pero mayroong problema yung kanyang display. So, kailangan natin gawin nito is, tanggalin mo natin yung board, tapos tanggalin natin yung metal frame dito na nakatakip dun sa kanyang top board para may access tayo dun sa kanyang mga clock signal sa may top board. So, yung mga ganitong problema, magagawa natin is cutting or isolation dun sa kanyang CKV lines or sa kanyang mga clock. So, buksan lang muna natin, tatanggalin muna natin yung kanyang metal frame. So, continue po tayo, no, Alin? Bali na set up na po natin yan, nakuha natin yung frame, tapos may access na po tayo dito sa may top board natin. So, ngayon, i-check pa rin natin yung CKV lines dito sa may top board natin. Kasi nga, tingnan natin kung may makukuha ba tayong leak dito, no? May makusukat ba tayong leak na signal or CKV lines dahil nga hindi naman nagpo-protect yung ating DC-DC. Kasi kung may leak na masusukat dito, dapat sana is magpo-protect yung DC-DC natin. I-check natin ngayon to kung bakit di nagpo-protect. Baka walang leak sa may CKV lines natin. So, ready muna natin yung ating tester. So, nakaset po tayo ng resistance. So, dito hindi naman kayo mahirapan ito, no? Kasi meron naman siyang label na nakalagay. Oh. Ayan. So, sa may bandang baba, ito naman yung kanyang label. Tapos sa may bandang taas, ito po yung kanyang label. Ayan, kung yung CKB1, ito yung CKB1. Pares niya, CKBB1 ito. At saka, CKB2, CKBB2. CKB3, CKBB3. And then, CKB4, CKBB4. Ayan. So, check natin yung magkapares. Yung CKB1, CKBB1 una. So, check natin ngayon to. Ito po yung test point natin, ayan. CKB1, CKBB1. Yun. Yung reading niya, may nasukat po tayong leak, no? 0.9 key ohms. Ayan. So, sa may CKB1 at saka pares niya. So, dito tayo sa may CKB2. CKB2 at saka CKBB2. Ayan, nakatutok tayo. Ayan, meron po tayo nasukat ulit. 520 ohms. Ayun. May leak po tayo nasukat, no? So, dito tayo sa may CKB3 at saka CKBB3. So, yung reading is mega ohms. So, normal siya. Tsaka dito sa may CKB4 natin. Kita ba? Ayan, sa may CKB4. Ayan, tutok tayo. Ayan, normal. So, may nakuha tayong leak dun sa kanyang CKB1 at CKB2 at saka sa kanyang mga pares. So, checkin natin ba isa-isa. Draw natin yung negative prod natin. So, check tayo. Sasabihin ko lang para hindi kayo mahilo, no? CKB1. CKB1, key ohms yung reading. CKB2, key ohms yung reading. Wait. Yung CKB1, key ohms yung reading. CKB2, key ohms yung reading. Sa may CKB3, key ohms yung reading. CKB4, mega ohms yung reading. So, paisa-isa natin to. Saka sa kanyang mga pares, key ohms yung CKBB1,
CKB-B2, key ohms, CKB-B3, key ohms, CKB-B4, so mega ohms. So mas marami tayong nasukat na leak dito sa may side na to. So ang gagawin natin is isang daanan na lang siguro ng pagcutting, no, kasi kung ititira natin yung apat na yung CKB3 at saka CKB4 at saka yung kanyang pares, kalaunan kasi is magkakaproblema rin yung mga linya na yan. So ang gagawin natin is puputulin na lang natin lahat yung mga signal dito. So puputulin natin lahat ng mga CKB lines dito. Check natin ngayon, ibalik, tapos check natin kung nawala ba yung kanyang leakage, kasi kung hindi siya nawala, so malamang okay yung side na to, dun sa may kabilang side yung may problema. So dito kasi may apat yung CKB lines na nasukat na may leak. So kailangan na lang putulin natin, no. So kung magkamali tayo is medyo marami po yung dudugtong natin, pero okay lang, medyo mataas naman yung side na to, no. Mas mataas siya, hindi po siya mahirap pagdugtong. Yung mas mahirap yung pagdugtong kung dun sa may kabilang side tayo nagkamali. So gagawin na muna natin itong mga pinagsasabi or mga paraan na gagawin natin, no. So dito muna tayo munang mag-cut. Saglit at babalik tayo pag natapos na. Ito, continue po tayo, no. Ayan, bali na-cut na po natin yan. Isang daanan lang yung cutting natin, tapos sinik natin ng resistance dito sa pagitan ng test point at saka cup natin para masiguro natin kung naputol na ba natin yung linya, kasi kailangan nating i-check na siguraduhin natin naputol, no. So ito, naunang isang daanan lang ng cutting natin, ayan, no. Ayan, papunta sa may CKB1, ito 2, ito dalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mula dito hanggang dito yung cutting natin sa my CKB-B4. So ito po siya, mahirap kasi medyo sundaanan lang yung cutting natin. Medyo pakita lang natin mamaya kapag napalaki na natin, no. Basta ito yung cutting natin, no. Wait, nag-blur po yung camera natin. So ito po yung cutting natin. Ayan, mula sa may CKB1 hanggang CKB, isang daanan lang kasi ito eh. Yan po yung cutting natin. So wait, medyo mahirap kasi pag isang kamay lang eh. So sana hindi nagkadugtong, no, kasi na-check na rin natin yan. Na-cut na po natin yung linya na yan. So ito, check lang muna natin. Wait. So saksak ko muna. Ayan, then ito sa may mirror natin. Yun, labas yung logo ng Sony. Bakit nabablurred yung camera natin? Nako, wait. Ang sikip. Ayun. So mapapansin nyo, nag-normal na po yung unit natin, no. Kasi yung problema, nabaliktad kasi ito eh. Yung tinis natin kanina, ito yung taas. So nabaliktad natin, so ito na yung baba. So mapapansin natin dyan, ayun, no. Nawala na po yung kanyang fine lines at saka parang mayroong flicker. So nag-normal na po yung side na yan. So ang gagawin natin is i-clear lang muna natin siguro yung linya dito. Kasi nakuha na natin nandito yung problema. Wait, nag-blur yung camera natin, nabihira. Nako. Yun. Wait. Bakit nag-blur yung camera natin? Ayan. So wait, medyo putulin lang muna natin. So i-check natin ngayon to yung resistance niya para masiguro natin kung wala na ba siyang leakage. So, pambihira talaga yung camera natin, pambihira ka talaga, ang cellphone ka, bakit ka na ba mag-blurred? So ito, continue po tayo, no. So bali nalakyan na po natin yung pagitan ng ating linya, ng ating mga CKB lines, ayan. So hindi talaga may iwasan na para mag-slide yung cutter natin. So nadali natin yung dalawang linya pero puti na lang at hindi pa naputol, no. So bali kinuskos na lang natin at diniinan. So nakakonekta naman siya ulit. So ito na po yung pagitan natin, no. CKB1 yung mga 2, 4, 6, 8. So ito po yung pinutol natin mula dito hanggang dito. So malaki na po yung pagitan na yan. So ngayon i-check natin ngayon to kung nawala ba yung leakage voltage niya. Ay, hindi, leakage na nakuha nating leak. Sukat nating leak, no, sa kanyang linya. So dito tayo sa may CKB1 at saka CKB2 lang tayo kasi meron yun yung
na nakuha nating leakage eh. So CKB1 at saka CKB1 at saka CKBB1, so nakatutok tayo. Nako, sliding ko yung twister natin. So nakatutok tayo. Tingnan nyo, naging mega ohms na po yung reading niya. Ayan o, mega ohms kanina, 0.9 key ohms. So ngayon mega ohms na siya. Then ito naman yung isa pa, CKB2 at saka CKBB2, ito siya. Ayan. So mega ohms na po, normal na po yung kanyang reading. Ayan o. So kanina, key ohms yung reading natin dyan. So ito po yung nakuha nating leakage kanina. May nasukat yung key ohms na reading. So ngayon, mega ohms na po yung kanyang reading. So ibig sabihin yan, na dito talaga na side yung may problema. So safety na po yung side na yon sa may kabilang side. So dahil sigurado na tayo na dito yung problema, yan, nilakihan na nga natin yung pagitan niya. Ayan, so ito na po yung kanyang resulta. Wait. Ayan. Ang cord. Saksak natin. Ito tayo sa may mirror. Pasensya na, ang dumi ng salamin natin ah. Ayan oh. Pansin nyo, nawala na po yung parang fine lines. Ito na nakita natin kanina, no? Ayan. So, ito naman dito tayo sa may kabilang side niya. So, dito tayo nag-cut, pero wala po tayo nakikitang fine lines dyan. So, makinis po yung kanyang, linearity. Wait. Ayan oh, wala po siyang fine lines. So, hindi po siya nagka-fine lines. Makat natin yung 8 CKB lines. Ayan. Ayun. So, ang gagawin natin ngayon, hindi na siguro natin to lalagyan ng 1K resistor to ground kasi wala naman po siyang fine lines, no? So, gagawin natin is i-close lang muna natin to. Tapos, i-testing natin na nakaharap para makita natin yung buong screen kasi mahirap yung doon sa may mirror, medyo madumi kasi yung mirror natin eh. So, wait lang at close ko muna din, harap natin. Ito na po yung finished product natin na yan. Minarap na natin siya para makapag-check tayo ng maayos. Yan, sira na rin natin siya. Saksak oh. Tagal, ayan, Sony. Malinis na po yung kanyang logo ng Sony. Ayun. Di ba pansin nyo kanina, dito yung may problema. Ayan, dito sa may side na to, magkaiba yung dito sa may bandang baba, okay yung picture niya. May kunting fine lines na lang. Tsaka dito, papuntang taas. Ayan, napansin nyo yan. Yung kulay blue na linya na yan, mula dito hanggang pataas, medyo pangit po yung parang may fine lines, tapos kunting flicker at saka discoloration doon sa kanyang screen or kanyang display or kanyang color ng kanyang display nga. Discoloration sa kanyang display. Dahil yan dito sa may problema na to, dito nagsisimula. May problema na kasi itong panel niya. Pero, may problema na yung panel niya dito sa may side na pinagpuputol natin, dito sa may side na to. Tapos, pag napapasukan siya ng signal, makakaroon ng disturbance sa kanyang display. So, ang ginawa natin is pinutol natin yung mga clock signal na papasok sa may side na to para magno-normal yung kanyang display. Pero itong linya na to, yung isang guhit na yan, hanggang doon. So, hindi na po natin yan kaya, no? So, ito yung resulta kapag yung panel or yung unit na LED TV or Smart TV na standby or na stuck na medyo matagal. Kasi itong unit na to is 1 year po siya na hindi napaandar. Tapos nung napaandar nila, ganun na po yung kanyang display. So, ngayon, na-repair natin pero may kunting, yan, pwede pa naman yan. Isang guhit lang naman, no? Isang guhit lang naman. Kunting-kunti lang yan. So, hanggang dito na yung video natin mga paps, no? Kahit paano sa'yo, basta na may nakuha kayong ideas yung ginawa ngayon. May God be with us always, and this is your service, Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye.